Okay, Ronald, andito na naman tayo sa isa pang episode ng Heckle and Jive. Okay. At napansin nyo ngayon, medyo kakaiba yung setting natin at meron kaming red wine kasi this is the first time na meron tayong live studio audience. So, kaya mamaya pwede natin sila tanungin kung ano mga natutunan nila. Magka-quiz tayo. Baka maging bad experience sa kanila to eh. Baka hindi na sila bumalik, ano? Pero Ronald, alam mo, this week, ang dami na naman, as usual, ang dami nangyayari sa mundo ng politika. Di ba? Oo. Oh, umpisa na natin. Ano ba yung mga nakita nating mga issues ngayon? Ano yung isang Ang dami. Halimbawa, yung testimony ni Madriaga sa Justice Committee. Yes. No? At yung ikalawa, itong today, yung pagkakahuli daw kay Saldico nung tumatawid siya sa Czech Republic. At sa akin, pinakamahalaga, yung nahirapan ako matulog, yung napanood ko si President Bongbong Marcos. Nagja-jumping jacks? Nagja-jumping jack at saka tumatakbo habang nakabarong. At saka yung at nagwe-wait ng 10 kilo. Yung bigas. Hindi ko lang alam kung 20 pesos per kilo yon. Yung bigas na yon, no? Kaya sabi ko, mahirap matulog nito. Maiisip ko si si PBBM na nagja-jumping jack, no? Pero bago tayo tumuloy, gusto kong batiin yung may bahay, asawa ng aking idol, si Senator Rocco, nandito. Ay, okay. Wow, special. You know, alam mo, si Senator Raul Roco was actually the first presidential candidate I voted for nung bumalik akong galing Canada. Yun ang una kong binoto. Sobrang suportado ko yan. Si Ma'am Sonia, yung anak niya ay naging assistant secretary ko sa Malacanang. Okay. Wow. Small world, At yung aking tsuhin, isang napakagaling na manunulat, si Frankie Laguno, ay kasama ni Senator Rocco, isa sa mga writers niya. Okay. Nagtrabaho sa Food and Agriculture Organization sa Italy, sa FAO, ang tawag nun. Okay. At siya yung isa sa inspirasyon ko kung bakit ako nag-journalism. Unfortunately, hindi ako graduate. Okay. Kala ko siya yung inspirasyon mo kung bakit ka naging rebelde. Hindi. Mabait yun. Okay. So Ronald, unang-una sige, banggitin ko lang tingin mo ba nag-work yung publicity stunt na ginawa ni BBM sa pagja-jumping jacks, pagtatalong? Kasi nga, di ba, may kumakalat nga na fake news na napunta daw siyang St. Luke's, may sakit daw siya, may cancer, at yung mga kung ano pang mga kinakalat ng mga kalaban niya. Hindi lang yun. Ang lumabas na balita, namatay siya sa room 304. May 11 a.m. sa St. Luke's, may araw, may oras, may room, no? Imagine mo 'yon, di ba? Kaya in a way, kinakailangan niya magpakita na siya ay buhay pa. At hindi lang buhay, healthy. Dahil wine-weaponize siya ng kanyang mga kalaban para sabihin, lipat na kayo sa amin. Huwag na kayo bumoto dyan sa impeachment. Tawid na kayo. Dahil pag namatay yung presidente, yung vice presidente kaagad. So may ganong klaseng message. Pero Ronald, para manghina yung suporta sa kanya. Sige, Ronald, alam mo, no, napansin natin tong kilos ng vice-presidente at ng mga kampo ni Duterte na parang i-destabilize yung government since 2025. Babanggitin ko lang bakit ko sinabi 2025 kasi maraming ginawang mga seditious mga statements, mga pagsubok para para bumaliktad ang AFP, ang PNP, ng suporta sa presidente. All of this was happening in 2025 until 2026. Yung mga kilos na ginagawa na pagpunta sa Club Filipino, tapos parang may yung 18 Marines, lumalabas doon. Isn't all of that parang nagtutugma dun sa testimony ni Madriaga? Well, in a way, no? Gusto ko lang dagdagan yung sinabi mo. 2024 pa. 2024 pa ba? Kung maalala mo, January 2024, yung prayer meeting sa Davao, prayer rally na medyo nawala yung prayer, no? Nagsalita si Digong na dahil yung presidente ay bangag, kailangan mag-withdraw ng support yung military at saka police at dapat magkaroon ng uprising, people power, mutiny, secession, even a hint of assassination. Sabi ni Digong, kung ako yung presidente, natokhang na yan. Referring to PBBM, that was January 2024 sa Davao. Yung prayer rally nila na walang rally. Walang prayer, rally lang. Kaya hindi ko makalimutan yun. Yung first time na nakarinig ako na isang ex-president, lahat ng threat sa isang sitting president, ginawa even secession, even assassination. Hindi lang coup, mutiny, uprising. Lahat na. Lahat.
pagpupugot nga ng ulo, meron pa di ba? Si Sara na yun. Oh, yun, kay Fast Sara. forward, oo. Pero yun ang nakikita ko. Saka yung ako naman ang naalala ko, yung sa INC ba yun? Yung recent na prayer rally na ginawa ng INC. Tapos ang naalala kong kwento sa akin ay si Sara pala was waiting in the wings, yung Filipiniana na may pakpak pa yung mga traditional. Parang nag-aantay daw na magsalita bilang presidente. Naalala mo ba yun? Akala ko kanya yun. Attire niya para sa isang play ng ni Fiona sa Shrek. Oo, kasi medyo hawig nung no? Outfit. Iba pala. Hindi, iba yun. Pero yun yung nakikita kong parang nagtataka ako kung may katotohanan ba yung testimony ni Madriaga dahil doon. Ngayon, nung nakita na natin yung affidavit niya, nabasa mo na lahat, di ba? From 1 to 80 yung paragraphs. supplemental affidavit. Yung supplemental affidavit. Pero, nung tinignan ko yun, ako lang, I always believe na dapat maging skeptical tayo sa lahat ng lumalabas na informasyon. Kasi at this point, akusasyon pa rin to eh. Wala pa naman si Madriagang pinapalabas sa mga ebidensya, sa mga ibang inakusa niya, tungkol sa issue ng corruption at lahat-lahat na yun. Anong take mo doon? Well, yung una mo nabanggit, no? Talaga namang merong planong withdrawal of support at saka uprising coup nung September last year. Nung rally natin nung September 21, Yes. diba? There was a news, si Manny Mugato pa nga yung naglabas, yung Pulitzer, nag-iisang Pulitzer Prize awardee natin, na merong umuugong na withdrawal of support ng military. Yes. No? Buti na lang hindi natuloy. Mhm. Yun. Kaya alam ko na merong ganong klaseng plot. At narinig mo yung mga retired generals calling for a revolutionary government. At pumosisyon yung Catholic Church, led by CBCP President Cardinal Ambo David. Sabi niya, let us not throw the baby with the bathwater. Nung rally sa September 21, sinabi niya yan. Mhm. No? Kaya alam namin na something is happening behind the scenes. No? Buti na lang hindi natuloy. Nung November 30, nagkaroon na naman. Yes. Ng ganyan, before November 30, yung rally ng Iglesia ni Cristo. Diba? Nagsalita pa nga si Amy Marcos. Oo nga. Oo, pero by that time, parang much lesser na yung threat. No? Pero nandun pa rin dahil wine-weaponize nila itong scandal, unprecedented, massive, Yes. corruption scandal. Wine-weaponize nila para mag-withdraw ng support yung military. Mhm. Tayo naman, ang sinasabi natin, teka, ba't itong mga nagre-raise ng issue ng corruption ay corrupt din? No? Ito rin yung mga naglunsad ng 14,000 flood control projects during the time of Digong. Doon nagsimula eh. Yes. Yung libo-libo na yan. Ito rin yung mga nagkaroon ng scandal sa Parmali, sa DepEd laptops, dun sa overpriced vaccine during the pandemic, no, etc. Kaya parang hindi naman credible na ito yung magko-call ng anti-corruption, no? Kaya yung simbahan ay pumosisyon, gumuhit sila, no? Hindi kami naniniwala sa revolutionary government at this time at ang habol namin ay constitutional at saka peaceful means para ma-resolve itong unprecedented corruption na ito. At hindi itong mga scoundrel na ito ang magli-lead niya. Aha. Pero Ronald, banggitin ko lang na bago ko banggitin yung tingin ko do sa Madriaga testimony at saka yung nangyari sa impeachment, dahil napag-usapan natin itong mga kaguluhan na nangyayari sa ating gobyerno, I think ang nakakatakot kasi dito, umabot tayo sa punto na lahat corrupt. At nakakatakot lang yun dahil pag tinignan mo, mukhang baka aabot hanggang sa presidente itong corruption. Hindi ko sinasabing hindi guilty si Sara. Damay lahat sila. Anong gagawin natin dito na parang umabot tayo doon? Kasi pag tinignan mo, yung issue nga sa flood control, bakit hindi pa tinatawag si E.S. Bersamin? Tapos yung kanyang pamangkin, si Lucas Bersamin, si Adrian Bersamin, si Trigiv Olivar, at saka si dating DBM Secretary Mina Pangandaman. Bakit hindi pa sila tinatawag? Bakit kaya? Yun ang nagtataka talaga ako kasi 100% tingin ko sige, 1,000,000%. Hindi, 99% lang. Tingin ko talaga may alam itong mga to eh. Hindi, nagulat nga ako dahil sa Blue Ribbon Committee meeting ay yung mga testigo, si Yusek Bernardo, si
Engineer Alcantara, si DPWH Bryce Hernandez, etc., ay ginawang state witness. Ang ibig sabihin ng state witness, very compelling yung kanilang testimony para sila ay gawing immune from suit. At para yung kanilang ninakaw ay hindi na pwedeng bawiin. Yun ang ibig sabihin ng state witness. Pero yung testimony nila ay parang hindi pa ginagamit to file a case. No? Halimbawa, si Yusek Bernardo, sabi niya, nagdala ko ng 8 billion kay Yusek Traigib using 8 armored cars. No? Very specific. Yep. Pero nakasuhan ba si Yusek Traigib? Hindi pa. Wala nga eh. Sabi ni Yusek Bernardo, nagdala ko ng bilyon-bilyon. Kaya E.S. Bersamin, hindi naman great, grand nephew. Yes. No, si Si Adrian Bersamin. Bersamin, no, pero hindi pa kinakasuhan. No? Yun na nga eh. So, para saan pa na ginawang state witness itong mga to na bibigyan ng immunity at hindi babawiin yung kanilang ninakaw, tapos hindi mo pa naman pala gagamitin yung kanilang testimony. What was that about? Pero Ronald, ako tingin ko, sigurado ka ba na may immunity? Ang alam ko lang kasi ginawa yung para lang for protection. Pag pumasok ka sa witness protection, Yeah, not witness protection. necessarily. Pero pag ikaw ay ginawa state witness, may immunity ka. Okay, well, let's see what the government's gonna do about that. Pero yun ang nakita ko talagang medyo problematic dito. Add to that, na nalaman ko lang na may nag-complain pala sa COMELEC recently, if not just a couple of days ago ata or last week, na with the COMELEC tungkol sa campaign donations na nakuha ni VP Sara at ni BBM galing sa contractors. Di ba kasi hindi lang si Cheese yung damay dito eh. Yes. Halos lahat sila damay. Pero ang problema, may constitutional crisis tayo dito. Yes. Kung lahat yan tinanggal. Yes, dahil ang kwang kasi diyan ay kinakailangan yan na sampahan ng kaso sa impeachment process. Yung VP at yung President. Vice Oo nga. President yan, tsaka Immune sila? Presidente. Immune yan from suit. Oo. Impeachment lang yan. Okay. Kaya natapos na yung impeachment ng Presidente, ibig sabihin, kung magpa-file ka ng kaso sa Presidente, next year na. So yun ang... Kay Sara, ay dahil may articles of impeachment na laban sa kanya, Hindi rin pwede. hindi na yung pwedeng dagdagan. No? So, kung ano yung nakasalang doon at yung mga addition na connected do sa articles of impeachment, yun lang ang pwede. Pero kung may mga bago kang kaso, baka ma-technical ka dyan at magsampa na naman ang kaso si Sara sa Supreme Court para patayin impeachment process. Kaya very careful si Congresswoman Luistro. Oo nga eh. Diba? Dahil ang sinasabi niya, kung gusto niyo ng detalye, sa Senate na yan, sa impeachment court. Okay. Hindi yan dito. Maganda na binanggit mo na yan, yung impeachment. Pag-usapan na natin yun. First, gusto ko lang malaman, kumusta yung trabaho na ginagawa ni Luistro bilang chair ng ating Committee on Justice? Well, very strict siya, very objective on all sides. Yes. Hindi lang kay Congressman Premonition Marcoleta. No? Pati doon sa iba, ng mga kakampi niya, very strict siya. Yes. No? Kunyan, strike out sa record, yan ay pag-uusapan dito sa Senate as a trial court. Dahil itong Justice Committee, parang pala to establishment of probable cause. So hindi mini trial, Ronald? Hindi yan, oo. Kaya ako yung nagsabi no, walang kwenta. Dahil sa'yo napahamak ang mukhang napahamak yung buong proseso at baka natuloy pa itong TRO dahil pala sa sinabi mong mini trial. Bakit naman nila kasi ginamit yung sinabi ko? Oo nga naman. Oo. Pag ako lang nagsabi nun, ako lang. Oo Tapos nga itong eh. kaibigan mo si Attorney Falsis, sumikunda pa. Ayun na nga eh. Ang usapan ho kasi dyan, kung Bakit yung, kasi kung pinapakinggan ng yung mga nangyayari vloggers? sa Justice Committee ay isang trial o hindi. Hindi siya trial, hearing siya. Wala naman nagsabi na Oo, trial kaya talaga. nga. Ikaw lang naman yun eh. Oo lang, para to delineate yan doon sa tunay na trial sa Senate. Yes. Parang sa ICC yan yung ginawa kay Digong. Ang tawag dyan, confirmation trial. Para makita kung there's enough evidence para tumuloy sa isang official, full-blown trial. At lalabas yung decision dyan this month Right. sa ICC. At para lang hindi magkagulo din sa ICC dahil sa sinabi mo, hindi confirmation trial, confirmation hearing. Oh, confirmation hearing. I Kasi stand mamaya, corrected. baka magka-problema tayo sa ICC, baka sa biglang banggitin ni Kaufman, sinabi ni Ronald, confirmation trial. Grabe, Nako, no? di problema na naman. Ikaw, Grabe, di ba? Magdo-double whammy ka. Okay, this sa impeachment hearing, ako naman
saludo ako kay Congresswoman Luistro. Napakagaling niya. Mahusay siya na chair. First time ako nakakita ng isang hearing kung saan lahat sumusunod at they always say, I defer to the wisdom of the chair. Parang principal no? Oo, pag sinabi niya, mapapalo ka ng ruler sa kamay pag lumabag tama ka. na yung tanong mo. That's a probing question. Tahimik na, which is good. Now, let's talk about the Madriaga affidavit. Kasi pag tinignan mo, Ronald, karamihan ng binanggit niya doon has nothing to do with Sara Duterte. More on Digong. Tama, di ba? Yes. Bakit binanggit yun dito sa impeachment ni Sara Duterte? Nagtataka lang ako, ano ba I think I know why naman eh. Pero yung pagbabanggit niya nun, yung for example, yung naglalagay ng pera si Digong through his associates, through the dummy account, that has nothing to do with Sara Duterte. Unless lumabas na yung binibigay na pera ay pumupunta kay Sara Duterte. Ang observation ko, parang nagsaset siya ng predicate para sabihin na may mga pumapasok na money, na pera kay Digong at saka kay Sara, kay Digong at saka sa pamilya niya, galing sa mga anomalous sources. Yes. Sineset niya yung predicate para in the next hearing, or may dalawa pang hearing, ay pwede nilang isubpoena using the AMLA, yung mga banks, para makita once and for all ay ano ba talaga yung bank accounts ni Sara. Dahil lalabas na next hearing yung kanyang SALN. Yes. At pag lumabas yung SALN, kailangan mong buksan yung bank accounts kung consistent ba yung kanyang SALN sa bank accounts, no? So, yan yung tingin ko setting the predicate. At syempre, dati pa yan nasabi na yung bank accounts ni Digong at bank accounts ni Sara, ang daming pumapasok na pera. Galing from anomalous sources daw. No? Drug lords, pogo lords, lahat ng lords. So tingin ko, that is setting the predicate. Pero ayaw na i-elaborate dahil doon na yan sa Senate. Lalabas. No? Kaya nga kanina, guess ko yung abogado ni Madriaga, sabi ko sa inyo ilalabas yung mga ebidensya sa Senate. Ang lamang nung hearing ni Madriaga nung Tuesday ay dahil na-set niya yung template na siya ay kilala ni Vice President Sara. Paano deny absolutely ni Vice President Sara na kilala niya o na-meet niya si Madriaga? Yeah. At Totoo. pinakita ni Madriaga yung resibo, kakilala ko yan. No? Na-meet ko yan. At hindi lang yon, nasa inner circle ako niya. Doon lumamang dito sa first round si Madriaga. Yung iba, sa kwa na yun. Pero Sa Senate na yun. you know, for me, Ronald, ako naman, yes, mukhang matibay yung mga akusasyon ni Madriaga. Mukhang maayos yung kanyang affidavit. Pero at the same time, hanggang makakita ko ng corroborative evidence on some of the accusations, I'm going to remain skeptical. Medyo nagulat ako dun sa sinabi niya na painting na binigay daw ng kanyang scholar, tapos biglang, eto si Gaisano, biglang sinasabi, hindi, painting ko yan. Pag tinignan mo, bakit hawig? Doon nakakalito yung mga ganyan at nakakaduda tuloy kung ano ba talaga. Alam mo yung naman, katotohanan. nandito tayo sa lugar na ito. No? Sa dami ng mga paintings dito eh. Ang daming mga fake paintings eh. Ha? Ngayon, no? Hindi, Dalawa 5 yan. Alam ng host natin yan. Nagkalat yan, no? Mga Luz, mga Angkyuko, Yun na nga, mga so, H.R. Ocampo. No? Nakikita mo yan, binibenta all over the place. Eh. Kaya hindi ko alam yung issue na yan, no? Dahil hindi ako artist katulad mo eh. No? Ako ay maarte lamang, no? So, pero kaya nga sabi ko, yan ay hindi lalabas dito sa baka tapos na eh. Baka hindi na humarap si Madriaga uli. Right, No, okay. dahil dalawa na lang eh, yung susunod na hearing. True. So, aakyat na yan sa... Doon na kumbaga pwedeng i-contest yung credibility ni Madriaga naman, di ba? Doon na. Kaya nga sabi ng abogado niya, meron kami mga witnesses, may magko-corroborate, meron kami mga testigo, Lahat yun, etc. okay. Doon na yun. Dahil hindi naman trial ito eh. Hindi na pwedeng Semi-trial lang. hindi Mini-trial lang. siya trial. Para siyang confirmation hearing. Ang point ko lang tama ka is yung mga pinresenta niya kasi hindi na pwede magpresenta ng dagdagang ebidensya. 'Di ba? Mga corroboration na lang. Yeah, doon na yun sa Senate. Yes. Okay, ngayon, sa susunod na hearing, ang nabalitaan nga natin, si Trillanes na yung pupunta. At hindi lang yon, ombudsman imbitado din if I remember correctly. So maraming mga iba't ibang mga lalabas ngayon dito, including yun na nga yung mga SALN at nagpirma na ng bank waiver si Madriaga. Ilalabas ba yung kanyang bank accounts dito sa confirmation hearing? Hindi natin sigurado. O baka sa Senate Pero, trial na to? ang naamoy ko,
ay isasampi na yan, no? Sa AMLA. Tapos baka mag-appeal yung mga Duterte. Bakit yung bubuksan yung aming bank accounts, no? Ganyan-ganyan. Meron ba kayong probable cause? Sasabihin nila, hindi, itong salin. No? Kung maalala mo, dati pang nagsasalita si Trillanes tungkol sa bank accounts na yan. Hindi Yes. lang si Sara, pati si Digong. Oo nga. Tapos nung pinabuksan yung bank account ni Digong, ang sabi ni Sal Panelo, tingnan nyo, wala naman laman. Pero hindi naman sila naglabas ng waiver. Paano pag binuksan yung bank accounts, hindi lang yung laman ngayon eh. Dapat may history yan transaction ano ba ang history. pumasok at saka lumabas, no? Maliban na lang kung Bitcoin yan. Pero hindi naman yung Bitcoin. Makikita natin yan. Oo, so, yun yung dati lang sinasabi ni Trillanes yan. At isa nga sa dahilan niya kung bakit natanggal si former Deputy Ombudsman Carandang na baka tumestigo rin dyan. Dahil parang nag-usap sila ni Trillanes tungkol sa mga bank accounts na yan. Ngayon, ang problema nung panahon ni Trillanes, hindi yan dumaan sa official channels. Hindi yan dumaan sa AMLA, hindi yan mga bank documents, no? Parang kanya nasa level ng Marites, no? Ngayon, kung isasampi na nila yung mga bank accounts na yan through AMLA, then official na yan. Right. Pwede na yan gamitin na ebidensya na meron siyang hidden wealth na wala sa kanyang salin. Right. At itong mga perang ito ay nanggaling sa mga anomalous sources. Possibly. But at the same time, I think yung binabanggit ko kanina was Madriaga's bank account. The dummy account. Yan ang malala. Kasi pinakita na nga niya may mga bank managers checks na pumapasok sa kanyang account na in the tens of millions to hundreds of millions. Malalaman ba natin dito kung saan nanggaling itong mga deposits at kung saan napunta yung mga check na in-issue. Posible. Kung yung mga check-in pumasok ay may pangalan. No? Yung ibang check-in dyan, pwedeng cash lang. Pay to cash. Yun na naman tayo sa pay to cash. Hindi natin sigurado. Pero posible rin dahil ang tingin ng mga iba ay invincible sila, untouchable sila. Lalagay ay pinapayagan nilang pumasok yung mga contribution na yan, yung mga tulong na yan, na merong tunay na pangalan. Ayun, okay. Yan yung sinasabi nila. Meron bang resibo? Meron bang pinasok si Michael Yang na ngayon ay fugitive na drug lord, no? Na naging advisor for entrepreneurship ni President Digong sa Malacanang at ngayon Economic Affairs. So yan yung mga lalabas. Hindi lang yun. Don't forget si Maestro Lim, kapatid ni Michael Yang. Yes. Yung nagpunta nung Senate, the last Senate hearing last year, di ba? Na Tony Yang, nasabi niya wala daw siyang kinalaman dito, hindi daw sila malapit ni Michael Yang, pero ngayon lumalabas ulit pangalan niya. Pati din si Lin Wei Xiong ng Pharmally. Yes. At parang known, baka mamaya ma-cyber libel ako dito, pero parang may connection to sa drugs, di ba? Oo. Na parang may isa pa siyang pangalan eh. Sasabihin mo naman, apparently. Daw. Yan ang mahalaga. Tama. Para hindi ka makasuhan. Okay. So, kumbaga papunta na tayo sa exciting part. Nandito na tayo sa exciting part. At mukhang hindi talaga, walang balak sumagot si Sara Duterte dito sa mga akusasyon. Kasi tignan mo dito, sa lahat ng binanggit tungkol sa kanya, tungkol sa pamilya niya, sa mga pera na lumabas, sa mga campaign contributions, alam mo kung saan siya nag-focus? Sa kanyang educational background. At sa kanyang, sabi niya, hindi naman daw siyang failing student. Doon siya talaga tumutok, doon siya gumawa ng statement. Nakikita mo talaga dito kung nasaan ang utak ng babaeng to, no? Nasa maling lugar eh. Dapat ang dinedepend niya yung kanyang pagnakaw o yung maling, yung ng confidential funds niya. Pero hindi. Ang inaasikaso niya ay wag lang makita ng tao na totoong baka hindi naman siya matalino. Niya, yung notice of disallowance niya. O yun. Magkano? Paano niya isosoli yung 73 million? Yan, tika mo. Na nabigyan ng notice of disallowance ng COA. Diba? Pero may testimony si Madriaga na nagulat tayo dahil gulat na nga tayo na 120 million ginastos niya in 11 days. Hindi naman pala 11 days. 24 hours. Diba? So, yun yung mga bago. Dapat ipatawag dyan, sino ba yung mga security na kasama ni Madriaga nung nag-deliver siya? Pero sa kuna nga yan, sa Senate hearing na yan. Pero kaya alam mo, kaya para saan matibay yung affidavit ni Madriaga. Dahil nga nakikita mo, yung mga binabanggit niya ngayon, parang part of the puzzle yan na lumabas ngayon tungkol dun sa mga magnetic lifters. Biglang lumabas
Madriaga was trying to broker a deal para mailabas yun. Tapos ngayon, nakita natin na parang totoo pala yung sinasabi ni Mark Taguba at saka ni Jimmy, ano pangalan niya? Yung si Jimmy Guban. Guban. Sila pa yung nakulong. Oo, sila yung pa yung mga nakulong. whistleblower, yung mga nagtestigo. Nakakaawa, no? Sila Diba? pa yung kinulong, hindi yung mga... Talagang reflection yan sa ating justice system. No? Yeah, totoo Kung yun. sino pa yung nag-expose, sila pa yung nakulong. Hindi, I mean, mukhang hindi nga kumita na malaki din doon si Mark Taguba. Tapos siya pa yung nakulong, kawawa talaga. Bata pa niya, no? 40 years ata makukulong yun. Pero yung mga pinagbintangan at may mukhang corroborative witness sa testimony, sila pa yung malaya ngayon Correct. na nagbabanta sa buhay ng mga iba't ibang mga tao. Okay. So ngayon, itong ina-expect natin, may bago bang ilalabas si Trillanes? Kasi nga, nakita natin, pagkatapos si Madriaga magkaroon ng testimony, parang everything else was, para siyang flashback nung nakaraan, mga Mary Grace Piatos. Pero lumabas nga, was it the PSA o NBI ba yun, na nagpakita that yung dalawang signature nga ng ibang tao daw ay pareho. It's done by the same person, kahit iba yung pangalan, ibang lugar. At pinapatunay lang nun na may fraud talagang nangyari. Hindi na kayang i-deny yun ng kampo ni Duterte. Hindi ko alam paano nila to ilalaban sa Senate ngayon. Pero tingin ko kasi, hindi nila to dinedefend kasi tingin kong alam nila na hindi makakakuha ng conviction sa Senate. Ang defense lang naman nila ay kaya nga tinawag na confidential funds eh. Ano ka ba? Ibig sabihin, confidential, no? Yun yung kanilang paliwanag, no? Confidential nga eh. Pero si Ronald, Bato mismo nagsabi niyan at yung mga abogado nila. hindi naman si Bato abogado ni Sara, di ba? Oo, Senador siya, the last time I checked. Nawawalag senador. Balita ko, tatanggalan na nga ng benefits eh. Dahil ang tagal na niyang missing eh. Wala You namang, mean ngayon pa lang? Wala namang mga warrant na lumalabas, no? Buti na lang si kaibigan natin Shelo Magno nagsampa ng kaso Oo nga. sa Senate, no? So ganito. Tingin mo ba may posibilidad mako-convict pa si Sara Duterte sa Senate? Kasi ang takot ko ngayon ay pag hindi siya makonvict, ang kampo ni Duterte, i-weaponize ang impormasyon na yun para manlin lang ng ating mga kababayan na para ilabas na, tignan mo, inosente si Sara Duterte dahil hindi siya na-convict. Tingin ko sa Senado, uphill yan. Dahil 2/3 ang kailangan mo. At mismo yung majority sa Senado, medyo divided yan. No? Dahil halimbawa, si Loren Legarda, miyembro ng majority, pero yung anak niya, nandun sa Rage Coalition, no? Malinaw na DDS na. No? Halimbawa, yung 2 bilyar. Si Mark Villar yung head ng DPWH nung nagsulputan niyang libo-libong flood control projects na yan. Diba? Boboto ba sila na separately sa kanyang kapatid? Duda ako. Tapos si JB Ejercito, kahit alam naman natin na hindi sila bate ng kanyang kapatid na si Jinggoy. Baka yung image na siya ay the good one? Oo, siya ay makikihati, hihiwalay sa kanyang kapatid, baka hindi maganda. So, si Mig Subiri naman, dating Senate President, tiga Mindanao yan, magdadalawang isip yan, di ba? So, medyo uphill sa Senado. Hindi imposible, pero uphill. Sa Kongreso, winnable yan. No, dahil 1/3 lang naman ang kailangan. Yep. Ang alam ko, sabi ng aking bubuit, meron ng mahigit 150 na boboto to impeach Sara. Pero gusto nila mas mataas. Nearer sa 200. Para hindi naman magmukhang weak si President BBM. No? So yun yung kanilang hinahabol at this point. Pero in terms of impeachment, very doable. Alam mo, ang problema lang sa Senado. Alam mo kung makuha ng Congress yung 200 plus na boto para sa impeachment, at least mapapakita nila na hindi pala binili yung boto nila na pinapalabas ng NUP, president ba ng NUP si Ronnie Puno, na sinasabi niya, hindi namin mapatupad yung impeachment dahil yung budget namin. Mismo inamin na niya na dahil hindi daw i-release yung budget kaya ayaw nilang bumoto. Pambihira talaga. Ngayon lang ako nakita, publicly inaamin no? Na wala kaming prinsipyo. Yun na nga Ang usapin dito ay pera. budget. No? At least honest siya.
Diba? For that alone, pwede mo lang siyang Ano siya na wala siyang prinsipyo. i-commend, di ba? pero para sa akin, Ronald, sa Senate, ito naman yung nakita kong problema. Nakita mo na nga kung saan papanig ang ating mga senador sa hindi nila pagpirma ng Blue Ribbon Committee report. Doon pa lang, hirap na hirap na. Pambihira naman. Ilan lang ang nagpirma? 6? 6. Oh, parang makikita mo na ilan ang boboto for impeachment. What? Baka hindi pa nga umabot ng 10 yan eh. Kung 6 lang ang may kayang pumirma dito, yung mga iba, ano bang pinaglalaban ng mga to? Ano bang paninindigan na itong mga senador na to? Para sa akin, nakikita na ng taong bayan ng tutungkulay ng ating mga senador na hindi talaga, wala talagang prinsipyo na maayos. Alam mo, Chris, saan kuweba ka ba nakatira? Umaasa lang ako eh. Alam Alam mo, mo, yung standard eh. Diba? Ronald, I don't think kasi it hurts na, no, it probably Umasa. hurts nga na umaasa actually. Oo nga, masakit nga naman, masakit nga pala umaasa, sumasakit yung puso ko ngayon. Pero sa mga kababayan natin na nanonood, kaya ako sinasabi talaga na please talaga pag bumoto tayo ng mga senador, wag naman dahil sa pangalan, wag naman dahil sikat, wag naman dahil gwapo lang o dahil tingin mo popular. Bumoto ka naman sa mga senador na may pinaglalaban, may prinsipyo. Kasi kung ito ang nakikita nating problema sa mga binoto natin, yung mga magbabanggit ako ng pangalan, yung favorite punching bag mo, si Robin Padilla. Yung mga tulad ni Robin Padilla, yung mga tulad ni Marcoleta, yung mga tulad ni na Jinggoy. Marami pa sila. Hindi ko Baka naman mag-reunion sila kay Bong Revilla. Malay mo. Mga Joel Villanueva. Di ba? Pero katulad nga ng sinasabi natin, no, ay tama, kinakailangan talaga tayo na magkaroon ng mas matinong pagboto. Pero last midterm election, nakita natin may nagsisimula eh. No? Si Bam tsaka si Kiko, wala siya sa survey eh. Wala sila sa winning circle. Pero nung nagkaroon ng eleksyon, ay nanalo sila, number 2, number 5. Yung Akbayan Party List, wala sa survey. Hindi pa yan ma-disqualify. Number 1. Noong 2020, bilang nag-number 1. Bakit? Dahil sa mga eskwelahan, number 1 sila sa mock elections. Yeah. Ibig sabihin, nag-deliver yung Gen Z. Hindi lang number 1 sa party list, the highest votes in the history of the party list system. Mga kwan, Sige. mga kahit sa local, may imagine mo ba na yung mga Lord Velasco, dating speaker nung panahon ni Digong, si Supreme Court Justice Velasco na head ng Governors League, sabay matatalo sa kanilang probinsya. Diba? Walang nakaisip na pwedeng mangyari yan. O kaya yung mga anak ni Vilma Santos, diba? Na mga anak ni ni Executive Secretary Recto. O kaya yung unionista ng PAL na tumaro sa pinakamayaman na babae sa Pilipinas, kay Cynthia Villar. Diba? So, si Congressman Kakabag-Aw, nanalo as congressman sa dinagat na DDS country. Ibig sabihin, meron ding mga nagsisimula. At sabi ko nga nun, malaking tulong si Robin Hood Padilla. Bakit natalo? Halos lahat ng artista. Halos lahat natalo. Inspiring kasi si Robin Hood Padilla. Alam mo, at ako, pupusta ako next election. Baka matalo na si Robin Hood. Ako pupusta ako. Kahit number 1 siya. Ako pupusta ako, Ronald, next week. Babanatan ka ulit ni Robin Padilla on social media dahil sa sinabi mo yan. Kakabanat ko lang kanina sa kanya eh. Yun. Dahil sabi kasi ni Robin Hood Padilla nung isang araw, bakit puro politiko na lang? Puro politics na lang ang ating preoccupation. Dapat umiwas na tayo dyan. Anong ginagawa niya doon sa Rage Coalition sa Pilipino? Anong ginagawa nila ron? Nagbuburda? No? Nagbuburda ba sila ron? Di ba politiko yon? Yes, at alam mo kung ba't nila sinasabi yon? Paborito ng mga DDS, ng kampo ni Duterte, na sabihin bakit ba palaging pinag-uusapan ng politika? Bakit pinag-uusapan na palagi ang mga Duterte daw? Bakit daw yung mga tulad natin daw palagi nakatutok sa mga Duterte? Kasi yung mga Duterte hanggang ngayon nagkakalat ng mga propaganda at disinformation at fake news tuloy-tuloy. Kaya kailangan tayong bumanat. Kaya nila sinasabi yon para baka isip nila magdalawang isip tayo at biglang manahimik na lang. Pero sorry, the more sabihin niyo sa amin manahimik, the more tayo magdadaldal. Ronald, babanggitin ko din dito na sinabi mo kanina nga yung survey.
Alam mo ba na nag-usap lang kami nga nung Okta Research head na si Ranjit Singh Rai at lumabas na kahit daw ma-prove na guilty si Sara Duterte, 30% ng kanyang supporters ay hindi maniniwala at susuportahan pa rin si Sara Duterte kahit na alam nilang guilty. Pero at the same time, may 40% Oo. na lilipat ng loyalties. Ibig sabihin... Yes, oo, 30% lang. Kasi may 70% na, Yes. na babalik na. Tama ka doon. So, but in absolute numbers, tinignan ko yun. That's around 8 million. 8 million. So, I agree with you. Mas malaki yung lilipat pag mapapatunayan kung guilty o hindi. Pero ito problema. Anong ibig sabihin ng guilty o hindi? Kasi nga, baka pag hindi makakuha ng conviction, baka hindi umatras yung mga ibang DDS dyan. Well, talaga namang may mga diehard, May mga ganun talaga. loyalist. Oo nga. Ako, mas tinitignan ko yung movement of numbers sa mga survey. Saan ba nagsimula si Sara at mga Duterte? Huwag niyong kalimutan, noong December 2020, si Digong ay may 93-94% approval rating. Mas malakas pa, mas mataas pa kay Hitler. No, si Hitler kasi yung highest 91% At Germany, yung pinaka-intelligent na bansa bago mag World War II. Ibig sabihin mga kanya matatalino yan. Pero naniwala kay Hitler. No? Nung height ng Tokhang, 93% ang approval rating ni Digong. Nasa na ngayon si Sara? Itong lalabas na survey ng Okta next week, 33%. Atin natin lang dahil hindi pa yung official No? Nilabas yan. 33%. 33%, oo nga. Tapos, si Lenny, na sa kanilang previous survey ay 9%. Ngayon ay 21%. Yes. No? More than double. Without announcing. Without announcing. Oo. So, yun ang titignan mo. Paano gumagalaw yung numero? No? Sinong tumataas? Sinong bumababa? Kahit at this point, mataas pa rin. Huwag natin kalimutan, nung si Binay ay Vice President, mas mataas siya kay Sara. No? Going into the 2016 election. Mas mataas pa siya. Pero, for the next 2 years, yung second half ng kanyang term, inimbestigahan siya ng Senado. At eventually, ay halos kulelat siya nung 2016 presidential election. Kaya, kahit siya ay mataas, no, hindi yan guarantee. Alam mo, sa ating mga presidential election, 98, lahat ng nanguna sa survey ay natalo. No? Lahat ng nanguna sa survey. Kaya hindi yan guarantee na dahil nangunguna ka, ay sa dulo, ikaw na yung sure ball. Okay, may babanggitin ako sa'yo Alam mo, hindi lang si Attorney Falsis ang may Tweety Bird. May Tweety Bird din ako Parang iba yung dating nun Pero anyway, yung sabi ng Tweety Bird ko na meron daw lumalabas ngayon na with Sara Duterte versus Lenny Robredo head-to-head, kasama ng mga vice presidents sino tingin mo ang pinakamalakas na pwedeng kunin na vice presidential candidate ni Sara Duterte? Almost sure naman na ang kukunin niya si Marcoleta. Amy Marcos. Hindi. Pero isipin mo, kung si Amy Marcos, mayu-unite niya yung North at South ulit. Not necessarily. Mahina ang performance ni Amy. Nanalo siya. Nga, pero sa Ilocos, hindi siya ganun kataas. Pero nakuha pa rin niya yung boto ng mga loyalista. So ito lang punto ko. So, kahit sabihin natin si Marcoleta o si Amy, pag mag-head-to-head daw si Sara Duterte with a vice presidential candidate like Marcoleta or Amy Marcos versus Lenny Robredo and a vice presidential candidate of either Raffy Tulfo o kaya sino pang pwedeng male na either Raffy Tulfo or si Vince Dizon. Parang ganun. Basta nakalimutan ko na yung isa pa. Pag hined-to-head mo sila, alam mo ba, statistical tie, and in some instances, panalo si Lenny. Kaya this is going to be an interesting 2028. Pero importante kasing labanan, eto na. Tulad ng sinasamo lagi, ngayong 2026 na ang umpisa ng labanan. Kung ano mangyayari sa 2028. Kaya hindi tayo pwedeng bumigay ngayon. Ito na ang panahon. Unprecedented yung
corruption scandal, unprecedented yung impunity, Yep. dynasty Yes. problem, unprecedented yung economic crisis, hindi lang dahil sa Iran war, no? Unprecedented yung invasion ng China sa ating territory. Kaya unprecedented din ang magiging leadership challenge this year. Kung sino makaka-harness niyang mga crisis na yan at magiging pundasyon ng kanyang leadership, yan ay lalamang going into 2028. Pero kung ikaw ay presidential candidate, huwag masyadong late yung iyong announcement. Huwag masyadong maaga, oo huwag nga. din masyadong late. No? Tingin ko, within this year, dapat mag-announce ka na. Ikalawa ay dapat maganda ang iyong narrative, ang iyong kwento. No? Lalong-lalo na sa harap nitong unprecedented crisis na ito. Oo nga. No? At panghuli ay 60% ng ating botante ay mga 40 years and below. No? Ibig sabihin, dapat mahalaga yung message mo sa kabataan, Okay. sa aming sektor. Sige. So, ganito, Ronald, pag-usapan natin. Hindi napansin. Ang ganda ng mga nabanggit mo eh. So, gusto ko, Ronald, malaman para sa pag-usapan din natin, yun na nga, yung unprecedented corruption. Speaking of unprecedented corruption, yung poster boy nun, si Zaldico, ay nahuli na sa Czech Republic. Pero, ano yan, may extradite ba yan? O made-deport? Hindi yan immediate. No? Paano iba ang rules ng bawat bansa sa European Union? Iba-iba ang kanilang extradition rules, no? At hindi automatic yan ay ipapadala rito. Lalo na kung wala naman tayong extradition sa Czech Republic. Wala nga eh. Oo. So, ibang proseso dadaanan yan. Either Interpol ang kakausapin at huhuli sa kanya, or government to government, mag-uusap. No? Dahil very keen kasi ang Europe sa human trafficking, sa corruption, money laundering. Ang sigurado ko, si Harry Roque kinakabahan na. Oo nga eh. Sabihan Kasi, na, di ba, oo. susundin nga daw siya ni Remulla, di ba? Pag Ang malabas hindi ko tong- maintindihan, bakit lumabas si Zaldico sa Portugal? Kasi alam No? mo, Oo. ang narinig ko, pero hindi ako sigurado, parang lumalabas, baka wala nga siyang Portuguese passport. Posible. Ngayon na nangyari dito, Pero matagal niyang pinaghandaan yan eh. o kaya, fake yung, falsified yung documents siya. At napatunayan siguro nung nagtawid siya sa border na falsified documents, kaya pinigil. Ngayon, Pero bakit niya i-falsify? And daling makakuha ng golden visa sa Portugal. Sa Spain kasi and other European countries, kailangan bibili ka ng property na 500,000 euro. Liit Sa lang Portugal, 250 lang. Hindi, pero golden visa lang yun. Hindi yun citizenship. Yes, golden visa yon, pero may residency ka. Pero wala kang Oo, passport. may residency ka. Ngayon, okay. Ibig sabihin, pwede kang tumira ron. Hindi siya okay. hindi siya Schengen visa na 30 days. Okay. So, pero ito yung nangyari, ang nabalitaan ko nga, dahil nga walang extradition treaty, dahil ang kaso niya ay illegal entry, kailangan siya i-deport sa kanyang country of passport origin. So, dahil doon, hindi siya i-deport sa Portugal, i-deport yan Pilipinas. Yeah. Hindi So, ko alam yung legalities dyan eh. Parang ganun yung mukhang mangyayari dito. hindi So, ko alam. but either way, kasi Ma'am kasi yung gobyerno. so far, inimbita ko kanina si John Vic Remulla. ayaw niya Sabi magsalita. nila, Hindi naman siya kasi tulad ni lahat sila ay bawal daw magsalita ngayon. Kasi nga naman alam mo naman yung mga Remulla, si Boying Remulla, sobrang dalas nagsasalita na kaya nga nakakatakas yung mga to dahil sa mga pagsasabi niya ng ganyan eh. Ngayon ito para sa akin pag makabalik si Zaldico, ano tingin mo mangyayari? Anong mga sasabihin niya? Remember na pinalalabas si Mike Defensor na nakakausap na si Zaldico. At dahil daw kay Zaldico, sinasabi nga ni Saint Zaldi na hindi daw siya yung nakinabang dito. Na sina Martin Romualdez daw nakinabang, sina BBM daw. Ngayon, babalik na siya. Si Zaldico is a cynical guy. No? Yumaman niya nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, partner yan, alam ko, ni First Gentleman, allegedly. Tapos, nung panahon ni Digong, maraming nakuhang kontrata yan. Sa DepEd nga, kanyang laptop scandal. Oo. Tapos, nung ngayon, ay for the second time, isang party list representative, naging head ng most powerful committee sa House, Appropriations Committee. Ang tingin kasi sa mga party list congressmen ay second-class citizen ng mga kapwa nila kongresista.
Pero nung panahon ni Digong, si Yap, naging Yes. head ng appropriations, no? Yung na-link dito sa Benguet. suicide. Yes, si yes. Cabral. Si no? Cabral, Tapos ngayon, si Saldico, naging head ng appropriations, no? At sabi nga niya, daang-daang bilyon ang dumaan sa kanyang kamay. Pero wala siyang kinuha, not a single centavo. O, believe ka, di ba? O, ikaw ba, dumaan sa'yo, daang-daang bilyon. Wala ka rin makukuha kahit a single centavo. Kung si Madriaga nga, nabigyan ng 1 million eh. Every delivery may 1 million. Kuha ka lang Diba? dyan, bunod ka kahit magkano gusto mo. Tapos si Saint Zaldi, hindi daw. Not a single centavo. Not a single centavo. So, dahil cynical siya, depende kung saan niya ikakalculate yung kanyang political survival. Yun. So, pwede niyang baguhin yung kanyang testimony based dun sa paano ba siya masusurvive ito. Diba? Kung sino sa tingin niyong mananalo sa susunod na eleksyon. Posible. Ayan pero, di ko na nga babanggitin si Toby Tiangco. At yung kanyang pronouncement kasi walang kwenta naman yun sa totoo lang Di ba? Sabi nga niya, opinion lang naman yun Hindi mo alam kung Sara o BBM no? Oo nga, pambihira talaga yung mga ganyang Trojan horse. Mas malala pa yan kay Aimee But anyway, Ronald, okay, so last but not least, sige, pag-usapan lang natin, briefly lang, pag-usapan natin, yung nangyayari ngayon sa Iran war. Dahil si Trump nga, completely unhinged na. Parang pag tinitignan mo daw yung kanyang Truth Social, halos every hour, nagtutweet siya o nagpo-post sa mga kung ano-ano. Remember, sinabi na nga niya, parang pinapalabas niya si Jesus Christ na siya. Minura na niya ang Pope. Tapos ngayon, hinostage na niya yung Strait of Hormuz. Pero sinasabi niya, walang pwede dumaan pag galing kang Iran, pero dumaan naman ng China. What do we make of all this situation? At nadamay ang Pilipinas dito. Yung mundo ngayon, marami sa mga leaders ng mga pinaka-powerful na mga bansa, mukhang mga lunatics Anong mukhang lunatic? Ang bait mo. Psychopaths, no? Psychopaths na lang, 'di ba? Tingnan mo yung Turkey, si Erdogan. Tingnan mo ang Russia, si Putin. Buti na lang natanggal si Orban sa Hungary. I was going to say, sa diba? Hungary, Meron kang India, si Modi, a Hindu fundamentalist. Meron ka sa China, Si Jinping. Oo, 'di ba? Tapos meron ka sa US, si Trump, 'di ba? Imaginein mo, naka-block yung Strait of Hormuz, naapektuhan yung buong mundo. Tapos ang sabi ni Trump, iba-blockade ko yung blockade. No? Kaya medyo sobrang malalim, hindi ko na unawaan. Na iba-blockade niya yung blockade. No? Parang yung ating gobyerno, sabi ng ating gobyerno, ay pumayag ang Iran na padaanin ang ating mga Philippine flag tankers sa Strait of Hormuz. Wala tayong Philippine flag tankers sa Middle East. So anong sinasabing Philippine flag tankers? Kung ang atin namang ibig sabihin ay yung mga tankers galing sa Saudi Arabia na pumunta rito, mortal na kaaway ng Iran ng Saudi Arabia, ba't nila papadaanin yun? Sige. Kaya, ayun, hindi ko rin maintindihan yun, yung statement ng ating gobyerno. Pero siguro, pag nauunawaan ko na yan, si Trump, yung ating gobyerno, sobrang talino ko na. Alam mo, para sa akin, tingin ko dahil sa ginagawa ni Trump ngayon, tingin ko, magugulat ako kung di yan ma-impeach. Tingin ko, he will suffer the same fate as our Vice President. Kung if he will be convicted, that's a different story. Pero, huwag mong kalimutan, nakadalawang impeachment na yan. Ayun na nga At siya lang ang presidente na convicted felon yan. Hindi convicted sa impeachment. Hindi. Convicted felon. Felon. Grabe, no? Grabe, no? Marami siyang first. It is such a sad state to say yung sinabi mo na ang mga leaders natin ngayon ay yung convicted felon, yung sa atin mamamatay tao, umaamin at pinagmamayabang niya ang pagiging mamamatay tao niya. Nakakalungkot talaga. Yan ang mga binoboto ng ibang mga kababayan natin. At inaasahan ko na matauhan na yung mga ibang mga Pilipino dyan, mga OFW, sa mga ibang kababayan na sa iba't ibang parte ng Pilipinas, na sana naman ngayon bumoto na tayo ng tama. Yes. At itong mga programa ay sana makatulong para mag-isip tayo ng tama. And with that, Ronald, On that note,
Pakinggan naman natin yung ating mga kasama rito. Yes, oo. Pero pero i-close na natin tong episode na to. Okay. Oo, Sige. and then i-bonus ko na lang ito yung mga tanong ng ating mga live audience, okay? So, salamat sa mga viewers natin ngayong araw na to. Pag may mga comments kayo, isulat niyo sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos, palagi ko sinasabi, Ronald, consider becoming a paid member. Malaking tulong yan para sa ating advokasya. And for our live audience, thank you so much sa pagpapanood nyo ngayong gabi. And let's give everyone a big hand. Yan. So, ibig sabihin, pwede na tayong kumain. Pwede na, gutom na nga ako. Nakikita ko habang pinapanood. Oo nga, nakikita ko eh. Okay. Salamat mga viewers. Ano yun? Ay, oo nga eh. Okay. Salamat sa mga viewers natin. This is Kristan. Ronald, Mr. Heckle. Yes, and this is Jive for Heckle and Jive. Magkita tayo muli sa aming susunod na episode.